this video, meron po tayong loan app na update kasi update lang din ng loan app na ito, which is very familiar na rin ito sa iba, and then some of us din is hindi rin talaga na-encounter pa ito. Which is, ang tinutukoy ko po is si Casyola Loan App. Nakaka-encounter na rin ba kayo ng mga promotions nito or mga ads nito sa ating SOCMED account? Like this po. So, nakalagay dito. Actually, araw-araw to dito nagpo-pop up sa aking feed. Nakalagay dito, need an emergency fund, we can help. And kung titingnan po natin yung mga pa-ads niya dito na nag-offer na po siya ng up to 25,000 pesos, medyo engaging ito, medyo encouraging ito kasi medyo mababa lang yung kanyang interest rate. Pero usually sa mga loan app, ang gagaling nila sa mga promotional ads po nila, no? Pero in reality, kapag na-try mo na yung loan app, doon mo na talaga malalaman kung talagang legit ba or scam ba or okay ba. Well, to give you a preview of this loan app, sinubukan ko siya at legit na approve ako. At ito pa, winidraw ko siya at legit pumasok siya sa aking GCash account. And in all fairness naman, sa application process niya, wala siyang masyadong hinihingi at madali lang mag-apply. Pero ang claim kasi sa loan app po na ito, wala masyadong na-approve. Kaya nagkaroon din ako ng interest dito i-try kasi nagkaroon nga po siya ng bagong update ngayong year 2025. Alam niyo naman kapag mga bagong update na loan app or mga bagong loan app, talagang sinisilip ko yan, nare-review ko yan at sinusubukan ko po yan. Kaya nga sinubukan ko itong Casyola hanggang disbursement. At kung hindi mo pa na-try itong loan app na ito, huwag mo munang i-download ha. Tingnan mo muna yung loan application process. Tingnan mo muna kung bet mo pa rin mag-apply dito after mo mapanood tong video na ito. FYI, this is my first time trying this Casyola loan app, and dito po pala sa Play Store, meron po siyang ratings po na 4.6 ratings. Mataas siya in fairness ha. And under nga po pala siya kay Sun Loan Lending Investors Corporation. Well, dahil itong si Casyola is a loan app, is an online lending application, no? So, dapat nakita natin siya sa list of recorded online lending platform. So, pumunta ako sa SEC website and then nakita ko po na wala po siya sa list of recorded online lending platform. Pero still, nasa list naman po siya ng lending companies. So, magkaiba kasi yun ha. Magkaiba yung list of lending companies sa list of recorded online lending platform. Pero kung gusto niya talaga kasi maging legit siya na loan app, so dapat nakaregister siya dito. Alam daw kung ongoing yon. Pero nakalagay din naman dito sa details ng loan app na itong si Casyola was authorized by SEC naman daw. Well, ganun pa man, of course, dinownload ko siya and inopen ko yung app. We need to click OK to agree and accept the privacy policy. So, meron siya lang mga pa-permission dito sa app. And of course, we need to allow these permissions dito. And then after that, no, we need to provide our mobile phone number as usual para magkaroon tayo ng account dito. Then after that, we need to enter the verification code na sinend po nila sa mobile phone number natin. Well, here po, I need to set a 6-digit, at least 6-digit password, and hindi po sila mahigpit sa password. Kahit po isang number lang na 6 numbers or isang letter lang na 6 letters is ina-approve po nila. So, very unsecured yung password natin dito. And then agad-agad, walang patumpik-tumpik, naghihingi na po sila ng ating basic information. So, under po ng basic information is the purpose of loan, educational level, number of credit cards, addresses po natin, then email. And then dito sa baba is the job type, payroll period, total monthly income. So next po is the contact information. Dalawang contact reference lang po yung hinihingi po nila, and then kinukuha po ito sa ating phone book list. Kapag na-provide na po natin ito, so move on tayo sa next step, which is nagre-require sila ng ating facial recognitions, and then of course, comply lang natin ito, and then right after that is the ID details naman. But before proceeding that, nakalagay dito na we need to allow daw itong Casyola sa setting ng ating cellphone. Kapag po kasi hindi po natin inallow to, dito na po nagtatapos yung aking application. Kaya I need to allow this. So punta lang tayo sa aking settings and then balik lang po tayo sa mismong application process. And then here nga po pala, bumalik po tayo sa ating ID details, which is ito nga po pala yung mga IDs po na hinihingi po nila. So meron po silang mga recommended ID type, and then yung other ID type niya po is dalawa lang. Driver's license, saka national ID. So after po natin mapicturean yung ID, we need to
fill up po yung ID details po dito. Yung mga basic lang naman like name, birthday, marital status. Then after po nito, mabilis lang yung application hindi siya maggulong loan up dahil dito po is credit review na. Dito ko na po malalaman kung rejected tayo or hindi. But to my case, fortunately, meron akong loan offer na approve po ako sa 1,000 pesos. Ang minimum amount na cash loan ko dito is 300 pesos. Ang maximum is 100 pesos. So gladly na lang na-approve ako dito kasi di ba parang majority daw kasi dito na reject. Pero siguro dahil nag-update nga po itong loan up na ito this year 2025, siguro ito yung update niya ngayon na nakakapag-apply or na-aaprubahan na talaga tayo dito. And ito nga pala yung details ng repayment niya. So sa 1,000 pesos, meron po siyang service fee na 140 pesos and payable lang po siya for 7 days. So lumalabas po ang service fee niya po is 14% of the loan amount. Kasi sa second loan term niya, which is babayaran daw sa June pa 11, zero naman. So aanhin mo to, diba? So kaya ko siya sinubukan talagang i-withdraw kasi nakita ko naman na parang buo siyang matatanggap. So nakita ko rin naman na medyo kaya ko lang din naman yung interest rate for 7 days. Para talagang masubukan ko talaga, ano ba talagang mangyayari? Buo ba talagang matatanggap? Papasok ba talaga siya sa ating bank account or sa ating GCash account? Well, para ma-withdraw ko po siya, so I need to provide my withdrawal method here. Pipili lang po dito kung e-wallet or bank card. So to my case, ang pinili ko po is a GCash po para makita ko nga agad-agad yung papasok talaga siya doon. Then right after that, kinlik ko po yung withdraw. Then here po, I need to provide the app password po na in-enter ko nga kanina at kinreate ko kanina. Then after ko po i-enter yung aking password, naka-process na po yung submission ko dito. And then since gabi po ako nag-apply dito, nakalagay po kasi dito, the review process may take up to 1 working day. So hindi ko po talaga siya agad-agad na-receive. Kinabukasan po ng morning 10 AM, nag-notify po sa akin GCash account na meron nga po akong na-receive from Skypay. Na alam ko, ito na ngayon. At nakita ko, buo po siyang 1,000. Legit, na buo siyang natatanggap. Well, ang pinaka-take ko lang talaga dito sa Casyola Loan App, hindi naman ako nahirapan sa application process. Madali lang mag-apply actually. Pero kasi yung security po ng app na ito is parang weak siya. Kasi kahit mag-enter ka ng password, like yung enter mo is 6-digit password na 5555 lang, magpo-proceed siya. So for me, weak kasi yung mga ganong security ng loan app. Then second is the interest rate niya or the service fee niya or the effective interest rate niya nga po na 14% for 7 days. Imagine ha, kung 1 month to pay yon, kung sa 7 days 14% siya, ang taas ng interest rate niya for a month. So kaya ko lang siya tinry kasi maliit lang yung loan offer ko, kaya nagmumukhang maliit lang yung interest rate ko and kaya ko lang siyang bayaran within 7 days. Pero kung within 1 month yun, ang taas talaga ng interest rate niya. So maganda lang po talaga ito for emergency fund. Kung kinapos ka lang talaga at nangangailangan ka ng ganitong halaga, nabuo rin naman talagang matatanggap naman. So goods to, kung short-term period mo lang talaga, kailangan mo rin talagang bayaran in a short period of time. Well, kung gusto nyong itry itong loan up na ito, at sa mga na-reject dyan, kung gusto nyong i-retry na mag-apply dito, try nyo lang. Hindi naman bakit may loan offer tayo is nakapag-withdraw na tayo, diba? So tayo pa rin mag-decide kung i-withdraw natin or i-disburse natin. At least alam natin kung na-approve na ba tayo or ma-approve ba tayo dito sa loan up na ito. Well, hindi ko muna siya babayaran agad-agad. So wait ko muna na mag 5 days siya or 6 days siya para alam ko kung gaano ba kakulit ang customer service dito sa paniningil. Well, again, pag-isipan nyo mabuti bago kayo mangutang dito ha. Kasi kung ma-approve kayo sa malaking loan amount, is malaki din naman yung interest rate nito. And make sure na kaya nyong bayaran talaga para hindi tayo magka-problema dito. So, utang responsibly, then bayad utang responsibly. So, anyways, patuloy na lang ako mag-a-update sa inyo regarding sa mga bagong updates, sa mga loan offers, sa mga existing pa na loan up. No, pinifeature po natin yan. Kaya dapat mo nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!